and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. And in verse 50, and if it seems evil to your to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me, Joshua said, but as for me, in my house, we will serve the Lord. Bigyan natin pamagat, choose wisely. Piliin natin ang buhay na ating tatahakin ng may katalinuhan. Tutunghayan natin sa lumang tipan ang isang halimbawa upang ating huwag nang tutularan. Sa halip, piliin natin na may katalinuhan kung alin ng buhay, alin hakbang ang dapat nating lakaran. Tulad ng sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. And I'm hoping and I'm praying ng bawat isa na nakikinig sa umagang ito, the same declaration, the same word na ang ating aangkinin sa harapan ng ating Diyos. Choose wisely. Ito po ang ating pamagat. At tutunghayan natin sa lumang tipan ang mahalagang aral na dapat natin na maging batayan ng ating pamumuhay sa kasalukuyan. Kung ating titignan ang buhay ni Lot, nung silang dalawa na magtiyuhin, ay yumaman na, marami na ang kanilang ari-arian at dumami na rin ang kanilang kayamanan. At ang kanilang mga tauhan na nagkakaroon ng pag-aaway, dumating sila sa point na kinausap ni Abraham si Lot. At ang sabi niya, nakikita mo sa kapaligiran, you choose. If you choose to the right, then I will choose to the left. But if you choose to the right, I will choose to the left. Ganon din naman sa atin. Pipiliin natin na may katalinuhan ang bawat hakbang at bawat pamumuhay na ating gagawin. Ulitin ko sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. And being right in the sight of the Father because of Christ Jesus, I'm praying and I'm hoping that the same declaration that we are about to declare in the presence of God, that not only me and my house, but every house that declares that Jesus is the very center of their house, we will the same declaration that we will have, that as for me and as for you, including your every members of your household, we will all serve the Lord. At tulad nga ni Lot, mali ang kanyang napili. He looked the plain sa kanyang puso't sa kaisipan. Mas mainam ito na aking piliin sapagkat ito'y patag. Napunta siya sa isang lugar ng mga tao ay masyadong worldly. Mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. And because of the wrong choice na nangyari sa buhay ni Lot, it caused his wife to lose. Kanyang asawa na matay. At nakagawa si Lot ng hindi dapat gawin. He commit an incest, a relationship that God forbid. Forbidden to everyone. Because of the wrong choice. Isang aral na ating mapupulot para hindi na natin tularan. Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating atahakin at sa ating buhay na dapat haharapin. Ang pagpili ng dapat nating lalakaran. Kamahalagaan na dapat natin tatandaan. At isa pa na dapat nating isalang-alang sa buhay ni David. Sa pagiging hari, pinili siya ng Diyos sa kabila na wala siyang kakayahan, wala siyang karunungan at wala siyang anumaman. Ngunit ang Diyos na pumili kay David, siya na bunso na anak ni Jesse. Pinili siya na maging hari ng bansang Israel.
Ngunit sa kanyang pag-iisa habang siya ay hari ng Israel, isang pagkakamali na naging dahilan ng kanyang kahihiyan. Pinili niya, he chose the wrong choice nung makita niya si Bathsheba. Because of what he did, ang nangyari sa kanya, narito po ang mga nangyari. He commit adultery. First mistake, and because the consequences of what he did, he lost his first son to Bathsheba. Hindi lamang yan. Because of the consequences of what he did, he chose the wrong choice. Yung kanyang panganay na anak may kapatid ng anak, ang kapatid na babae ay si Tamar. At nagkaroon siyang isang anak pa, ang pangalan si Amnon. The consequences of what he did, si Amnon nirape ang kanyang anak, kapatid ni Absalom. Consequences of what he did. At dahil sa nangyari, nagalit si Absalom. Inanyayahan niya lahat ng mga kapatid sa kanyang tatay na si David. Nagkaroon ng piging, pinatay ni Absalom ang kanyang kapatid sa ama, si Amnon, na gumahasa sa kanyang kapatid na si Tamar. At during the time, Tamar is a beautiful na nabuhay sa bansang Israel. Wrong choice because of the wrong choice of David. The consequences are reap. Inani niya, tulad ng sinabi sa banal na kasulatan, what you sow, you will reap. Hindi lamang yan. Tumakas si Absalom sa takot sa kanyang tatay na si David. Tumakbo ng Ehipto. Ngunit habang wala si David, habang wala ang kanyang anak, si David hindi mapakali sa kanyang sarili. Dumating ang panahon na kinaon ni Joab si Absalom, sapagkat alam ni Joab ang kanyang commander-in-chief na nalulungkot ang tatay, kailangan niya ang kanyang anak. Dinala. Ngunit iba ang intensyon ng kanyang anak na si Absalom. Sa pasimulan ng kanyang pagdating, nag-ipon na siya. He accumulated a lot of friends. Kapag may utang kang 100 na bigas, just pay 50. Naging hindi maganda ang paningin ng tao kay Haring David. Gumanda ang paningin ng tao kay Absalom, sapagkat kung ano ang kanilang utang kay David, binapabayaran na kalahati o konti lang ang babayaran para bumango ang kanyang pangalan. That is the consequences. Hindi lamang yan. Nung umabot sa sukdulan, ang ginawang kasamaan ng kanyang anak ni Absalom, kabayaran na nagawang pagpili ng mali ni David. Magpapang-abot ang magtatay. Ngunit si David, sa pagiging ama, dumpalin sa puso niya ang pagmamahal sa kanyang anak. Ang bili niya sa kanyang mga sundalo, wag na wag ninyong gagalawin ang aking anak. Pagmamahal ng isang ama, tulad ng sinabi at tagubilin ni Joshua, as for me in my house, we will serve the Lord. Si David bilang ama, ito ay kanyang nadama. Ngunit si Joab, nung sabihin ng isang sundalo niya, sa haba ng buhok ni Absalom, habang nakasakay sa kabayo, nang mabilis sumabit ang kanyang buhok sa kahoy, at nakabitin. Ngunit dahil sa tagubilin ng tatay na si David, wag na wag ninyong gagalawin ng aking anak. Hindi pinatay ng sundalo. Tinawag ang commander-in-chief na si Joab. Alala ni Joab, ginaon kita, dinala kita sa iyong tatay para kayo magkasundo. But what you did to your father, but that is the consequences of what he did. Kumuha si Joab ng sibat. Sinibat si Absalom.
at namatay. At hindi lang yan ang nangyari. Yung ginawa ni David kay Bathsheba na nakatago, ginawa ni Absalom nakalantad ang asawa niya, ginawa niya ang higit pa na nakikita ng tao sa bubong. Because of the consequences. Mga kapatid, alam ko naririnig ninyo lahat na mabasa ninyo sa banal na kasulatan that if we choose the wrong choice, then we will reap the consequences of what we choose. So this has been written para maalala at makita natin na huwag natin tularan na nangyari. At magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating paglakad na mayroong katwiran na naayon sa kalooban ng ating Diyos. Dalawa na mahalaga na tauhan sa banal na kasulatan na dahil sa maling pagpili ng landas na kanilang tatahakin, yaon ang nangyari sa kanila. At ngayon, ano ang mainam na paipiliin natin ngayong alam natin na hindi pala mainam na nagawang paglabag o pagpili ng hindi ayon sa kalooban ng ating Diyos? Narito po, pumili tayo, piliin natin ang buhay na magkakaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay at magsisilbing ilaw at tanglaw sa darating na hinaharap. Piliin natin ang ating Panginoon. At kung sasabihin natin na piliin natin ang Panginoon, ang tanong ay ganito: nakahanda ka ba sumunod? Handa ba natin sundin ang kalooban ng ating Panginoon? Will you become His disciples? When you begin to become a disciples, we need to do something to respond when He called us. A kind of responsibility that we need to do. A daily business activities in our life. We need to obey. Once we surrender ourselves and to become a disciples of Jesus, that's the time that we need to obey. We need to follow the instruction. How? The Bible, the full instruction has been written here. Narito lahat nakasulat ang dapat natin lakaran, natatahakin, para malugod ang ating Diyos sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. At narito ang kanyang pahiyaya para ating lubosang na maintindihan ang kanyang panawagan ay hanggang ngayon ay nananatili pa rin, na napanawagan pa rin sa lahat. Hindi lamang sa mga bago na ngayon lang nakakarinig, bagkus sa mga mananampalataya na sa kasalukuyan, inaangkin sa kanilang sarili na matatag silang nakatayo, na para bagang asure, nakatitiyak ng kanilang pamumuhay ay malulugod ang ating Panginoon. Ito pa rin ang sabi ng ating Panginoon: lumapit kayo, come to me, all of you who are weary and burdened. We know in our surroundings people doesn't know what to do. Marami tayong mga kababayan, maraming tao sa kapaligiran na hindi alam ang nangyayari sa atin. Hindi malaman kung anong dapat natin gagawin sa araw na ito. Ngunit tulad ng sinabi ng ating Panginoon, kayo na mga napapagal, kayong mga nabibigatan sa inyong mga dalay, halik kayo. Halik kayo. At kayo'y aking papagpahingahin. Pasalin ninyo ang aking pamatok, ito'y magaan. Ako'y maamo at kayo makasusumpong ng kapahingahan. We need rest. But it is not about rest that we're enjoying right now. We've been locked down. Why? In order to we may have a time to commune with our God. Magkaroon tayo ng panahon makipag-ugnayan sa Diyos. Makinig tayo sa Kanya. Huwag natin pakinggan kung ano ang mga sinasabi sa kapaligiran. Mas mainam pa natin pakinggan ang bawat sinasabi ng ating Panginoon. Basahin natin para ating maranasan, malaman natin kung ano ang Kanyang sasabihin sa atin. Piliin natin ang tamang daan. At iyon ang dapat at nararapat natin. Huwag tayong basta-basta makikinig kung kani-kanino pa man. Sa ating pagpili ng ating papasukan sa trabaho, naghahanap tayo na mainam na trabaho. But be very careful.
There is always a consequences when we choose that is not from the Lord. Kung sa ating trabaho, inakala natin na mas malaking sasahurin natin sa bagong trabaho, take note mga kapatid, if it will hinder your relationship to God, think twice. Kung mababawasan ang oras mo para ikaw makapaglingkod sa Diyos, mag-isip-isip po tayo. We need not to look just for the salary that we are about to receive. Sa laki ng ating tatanggapin. Pag merong ini-offer sa atin, igagrab natin ang opportunity. No, that should not be. Hindi dapat ganun ang ating pananaw sa buhay. Sapagkat sa ating pagpili ng ating tatrabahuhin, kinakailangan natin na isalang-alang ano ba ang magiging katatayuan natin. Mananatili pa ba ako sa aking kalagayan sa panahon natin ngayon na hindi mo napapabayaan ang paglilingkod mo sa Diyos? Nagagampanan mo pa rin ang tamang relasyon mo sa Diyos, hindi apektado ang oras na inilaan sa iyo ng Diyos? Choose for yourself wisely. Piliin mo ang tamang hakbang. Sa trabaho na inihahandog o kaya inaalok sa iyo, tiyakin mo na bago mo gawin ang isang bagay, tiyakin mo muna, sanggunin mo ang ating Diyos na makapal, may kapal, sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng tamang kaisipan upang sa ating pagpili, siya ang pipili na hindi maaapektuhan ang ating relasyon at paglilingkod sa Kanya. We need to be ready always kung tayo ay sinabihan ng ating Panginoon. Pag tayo sinabihan ng ating Panginoon, ang sasabihin natin, yes Lord! No grumbling, no complaint, no objection. Just say it, Lord. Yes, Lord. Tanda po natin mabuti. Kung ating pinili ang ating Panginoon, marami tayong isasalang-alang. Marami tayong dapat gawin sapagkat iyon. We need to make choice to give honor and glory to God. Kaya una, paano gagawin natin? Para mabigyan natin kaluwalhatian ng ating Diyos. The Bible tells us about this one. The clarity of the Bible which speaks that seek first His kingdom and His righteousness and everything shall be added. So therefore, you are desiring something, it will be added because this has been already given. This has been a promise. So all we need to do is just claim it, just follow the Lord, then it shall come. Period. Iyon ang pangako ng ating Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness, and everything shall follow, shall be given to us as well. Kasamang ibibigay ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagpili ng ano paman sa trabaho, kung ang ating pagtatrabaho, ang ating kaisipan, nakatuon sa ating kikitain, you are wrong choice. I would like to remind you, I would like to say it again to you. Kung ang iniisip natin malaking sasahurin mo sa panibago mong trabaho, that is a wrong choice. Why? You want to accumulate money? No, it's a wrong choice. The love of money is the root of all kinds of evil, and many believers wanders from the Lord. Dahil nakatuon ang kanilang kaisipan sa salapi. Hindi dapat. Sa Panginoon tayo. God who provides all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. It is He who provides. It's not the company who provides. It is God who provides. Sa Kanya tayo humingi. Kaya doon tayo magtiwala sa Kanya. At narito pa. Sa pagpili ng iyong makakasama sa buhay, you need to be very careful how you choose your partner. Tanda natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. The choice will determine to a great extent your degree of happiness. Ang kaligayahan mo o ang kasayahan mo ay nakadepende sa tamang pagpili mo. Kung ang pagpili mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak na ang tatanggapin mo ay kasiyahan at magiging masaya ka sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng makakasama mo. Choosing a wife o kaya a mate o kaya asawa. Pagpili na mapapangasawa mo, sino ang tatawagan mo? Ang boyfriend mo? No.
Ang Diyos ang dapat nang magbigay sa iyo ng makakasama mo. At narito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Proverbs chapter 12 verse 4. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa. Ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. If you choose a wrong choice, magiging kanser ang napili mo. Ngunit kung ang napili mo may takot sa Diyos, karangalan ng asawa mo, na maipagmamalaki ang napili mo, sapagkat siya ang ibinigay na makakasama mo. Sa pagpili mo ng kaibigan, the Bible declares about this one. The Bible itself, it says about this one. Proverbs 17, verse 17. Narito po ang sabi dito sa Proverbs 17, verse 17. A friend loves at all times. See? A friend loves at all times. Kapag ang totoo na kaibigan, minamahal ka ng kaibigan mo at nakahanda na dipinsan ka ng kaibigan mo, that is a true friend. Piliin mo ang magiging kaibigan mo na hindi mag-uudyok sa iyo na makagawa ka ng masama. Hayaan mo ang Diyos ang the best na maging kaibigan mo. At yak ang tagumpay ng sino man pumili na maging kaibigan ng ating Diyos. And the Lord Himself will choose for you who will be your best friend. At iyon ang kailangan natin. Paano? At saan ka dapat manirahan? Ang unang-unang tinitingnan para sa bawat isa. Kung nagpaplano kayo, ngayon pa lamang na manirahan sa isang lugar. Ngayon pa lang, isa lang alang ninyo ang lugar na dapat niyong titirahan. Ano ba ang priority sa buhay ninyo? Malapit sa paralan ang inyong mga anak? Accessible sa lahat? O alin? Alin ba ang priority sa buhay mo? Yung meron kang mapupuntahan, meron kang makakainan spiritually, o kaya meron kang mapapangalagaan o mapagsasabihan patungkol sa kaligtasan na dapat na tinanggap mo ng libre at maipamahagi mo ng libre doon sa kapaligiran. O ang sinasabi mo sa iyong sarili, mas gugustuhin ko na manirahan sa isang lugar na mapakadaling pumunta sa mga mall, madaling pumunta sa lugar na madaling magkaranas ng kasayahan. Tandaan natin mabuti ang papaalala at babala ni Juan. Doon sa mga nagnanais na patuloy pa rin na sumusunod sa makamundong pamamaraan o pamantayan, nagpaalala si Juan. Ang paalala ni Juan, sabi niya, huwag ninyong mahalin ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat lahat ng mga nasa sanlibutan ay hindi galing sa Ama. Iyan ay sa sanlibutan. 1 John chapter 2 verse 15. Iyon ang paalala ni Juan sa mga mananampalataya. Whoever loves the world, the love of the Father is not on them. Why? Because those things that is in the world belongs to the world. So wag yon. Kinakailangan tama ang ating pipiliin. Saan ba ang lugar ako dapat manirahan? Saan ba nararapat? Accessible sa malalapit na lugar? Sa madaling puntahan? Na makapunta kayo na masasaya lagi? It should not be. Ang dapat na priority ng bawat isa sa atin, saan ko ba dadalhin ang aking mga anak? Doon ba mapapangalagaan ng pangaraw-araw ng aking mga anak na hindi sila maladala kung saan-saan ng mga tao na nasa kapaligiran na maaari silang dalhin sa kapahamakan? Tandaan po natin ang paalala ni Solomon. There is a way that seems right at the beginning, but at the end, it leads to death. Huwag nating dadalhin sa lugar na kung sa inakala natin, mas mapapabuti yung mga anak, malidevelop ang kanilang pagkatao, piliin mo na mas marangal ang lugar. Kung nagpaplano ka, kung saan ka maninirahan, piliin mo ang isang lugar ng mga anak mo, mapapangalagaan ng spiritual na pamumuhay. Sila ay mapapakain ng spiritual. Sila ay matuturuan ng tawang pamumuhay. Hindi sila malalayo pang araw-araw. Takot sa Diyos.
Yaon ang kailangan nilang maranasan. Hindi yung malapit sa mall, malapit sa sinihan, madali makahiram. Hindi dapat ganon. Hayaan natin na ang lugar kung nagpaplano tayo na titirahan ay yung lugar na tayo ay mapapangalagaan ng ating pang-espiritual na pamumuhay. Araw-araw, meron tayong kakainin. Kung tayo araw-araw, pinapakain ng ating pisikal, kailangan din na pakainin ang ating spiritual na pamumuhay. Piliin natin kung saan tayo dapat manirahan. And we have already heard, nakita natin, nabasa natin nangyari kay Lot. Kung ano nangyari sa kanya. Pinili niya ang hindi nararapat. Nakahalubilo niya. Nakahalubilo niya ang mga tao na makamundo. Isang panahon na minsan pa inalok niya yung mga masasamang tao. Huwag lang pakialaman yung naging bisita ng mga anghel ng Diyos sa kanyang tahanan. Sa halip inalok ang kanyang anak, ito na lang ang inyong kunin. Huwag lang yung bisita ko. See? Yung anak niya ialok because of the wrong choice. Hindi dapat. Pinili niya yung patag na masaya, maliwanag. Kaya kung ating babalikan ang kanyang pumuhay, bago nakarating sa bahay o sa tahanan ni Lot, yung anghel ng Diyos, nandoon siya sa bukana. Mismo sa bukana ng syudad, nandoon si Lot, nakikihalubilo sa mga taga roon. Socializing to the people in Sodom and Gomorrah. And I would like to remind you, the modern Sodom and Gomorrah sa ating bansa ay kitang-kita. Modern Sodom and Gomorrah. Kung ating babalikan ang kasaysayan, makikita natin na merong Sodom and Gomorrah existing modern sa ngayon. Kung inyong natatandaan, last Wednesday, meron tayong isang panalangin. Nagpupumilit ang kaaway natin ngayon na wag na tanggapin na sa lipunan. Yamang din lang na nasimula na. Ano ba ito? LGBT. May Q pa. See? Ano ba yung Q? Queer. Ano ibig sabihin ng queer? Parang iba ang makilos. You're the queer person. Ngunit kung ating aalamin ang nakailalim doon, ang napapaloob na very dangerous. Hindi ka na pwedeng mag-preach sa kanila. Hindi ka na pwedeng mag-preach, hindi ka na pwedeng mag-share ng salita ng Diyos. Madidimanda ka at makukulong. So you see, if you choose, kapag pinili ng kababayan natin, sasabihin ko sa inyo lahat, ito, narinig ng marami sa inyo ngayon. Take note about this. I am about to speak because this is what the Lord spoke to my heart. God impressed to my heart that I would like to inform you about this one. Kapag naging batas ang ganon, tandaan natin, that will be the judgment in our land. Tandaan natin mabuti yun. Kung anong gagawin. Kapag yun nangyari, hindi na po tayo pwede mag-share. Gagamitin laban sa atin lahat ng yun. Kaya, we need to pray earnestly. We need to ask, we need to rebuke that kind of spirit na hindi manaig. Kahit kailan hindi mananaig ang kadiliman sa kaliwanagan. Mananatili pa rin ang liwanag sa kadiliman. At ito ang ating dapat natatandaan. Tandaan po natin mabuti. For every action, there is a reaction. That is the first. But for every choice, there is a consequences. Kaya, kung ang pinili mo, halimbawa, yung sa atin ngayon, kapag ang pinili ng mga mambabatas sa atin, ay payagan na maging batasyon. Judgment will come. That will be the judgment. Ang kasunod nun, judgment. At ang mga tao, magsisiman, huli na. Pero para sa atin, kailangan tayong manatili na nagtitiwala sa ating Diyos. Tulad na kanyang sinabi, those who trust in the name of the Lord Jesus, God will never be put to shame to those who trust in His name. Same Lord, same God, pangangalagaan niya, panininigan ng ating Panginoon. Siya, He will be our advocate. Panininigan niya, ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mangamba. Ano man ang mangyayari.
If God is for us, who can be against us? Yan ay katotohanan ng kanyang pangako sa atin. Kaya manatili tayo sa kanyang biyaya at habag. At narito, ang nais kong ipaabot sa inyo lahat na dapat natin gawin para manatili tayo sa kanyang habag at biyaya. Tanda natin mabuti na kung sa bawat gagawin natin ay merong katumbas na mangyayari. At sa bawat pagpili natin ay magkakaroon na katumbas. Halimbawa, pinili natin ng tama. And of course, we will reap the right. Ang sabi doon sa proverb, the fruit of the righteous is a tree of life. But he who wins soul is wise. Choose to be wise. Bring more souls because that is a wise decision. That is wise choice. Ito ang piliin natin. Mas marami tayong nadadala na kaluluwa sa harapan ng ating Diyos. Ang bunga ay buhay na walang hanggan. That is why, sabi sa proverb, asan yung proverb? Proverb, I think 16. Tingnan natin. To be exact. Proverb 11 verse 30. The fruit of the righteous is a tree of life. But he who wins souls is wise. So magdala tayo ng maraming kaluluwa sapagkat iyon ang mararapat. Ngunit, ang babala, the same book, the book of Proverbs, payuhan mo ang mangmang, galit pa sa'yo. Pero ang matalino na pinayuhan mo, lalo kang mamahalin. Sapagkat siya'y matalino. At ang katalinuhay nang gagaling sa Diyos. Wisdom in knowledge comes from God. In order for you to have that kind of knowledge and wisdom, ang pangunahin natin gagawin, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kaya para sa bawat isa, piliin natin mabuti ang bawat, maging sa ating pananalita, paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan. Bago mo sabihin, tiyakin mo lang sasabihin mo, mapapakinabangan ng sino man nakakarinig nito. Mai-encourage sila at lalo silang lalakas. Hindi sila manghihina. Maging sa mga magulang. Ang sabi doon, tagubilin ng ating kapatid na si Pablo, huwag mong pagmamalupitan ang iyong mga anak at baka sumama ang loob nila o kaya baka sila ay panghinaan. So yun, anong gagamitin natin pananalita? The word that you will keep on speaking ay mga pananalita na makakapagbigay buhay, makaka-encourage, hindi makakadiskurahe. Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk comes out from your mouth, but only what is helpful and to benefits those who hear it. Kailangan isipin mo muna mabuti ano ba dapat mong gagawin, sasabihin. Kung sa tingin mo, makaka-encourage, sige sabihin mo. Tandaan po natin, ang sasabihin mo, o pwedeng ikamatay, o pwedeng magbigay buhay. And remember, the warning, life and death is in the tongue of man. Sa atin, kung anong sasabihin mo, paari magbigay buhay. Maari din na magbigay ng kamatayan ng kanyang spiritual na relasyon sa ating Panginoon. So piliin natin ang nararapat nating piliin sapagkat iyon ang nararapat nating gagawin. Kaibigan, pagpili mo sa mapapangasawa mo, piliin mo kung alin ang mainam. At huwag na huwag kang basta na lang kukuha ng gusto mo na makakasama. Bakit? Ang babala. Akala mo maganda. Iyon pala ang loob ay bulok. Tandaan po natin mabuti. We need to ask wisdom from God. At yung book of Proverbs ay napakalinaw ang sinasabi. Wag na wag mong panghahawakan ang iyong nalalaman. Magtiwala ka sa Diyos, buong puso. Okay? Huwag mong paghahawakan ang iyong nalalaman para ang bawat lalakaran mo ay ituturo ng ating Panginoon. Do not first trust in the Lord. Do not lean on your own understanding. But in all your ways, look at this, in all your ways, acknowledge Him.
then He will direct your path. In other words, He will be the one to direct which way that you need to take. Kung anong daan ang dapat mong tahakin, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Kaya wag natin basta-basta gagawin ang isang bagay na hindi mo muna sinangguni ang ating Panginoon. Napakarami sa aklat pa lamang ng Proverbs, punong-puno na ng wisdom. That is why the book of Proverbs is the book of wisdom and knowledge. That is why we need to concentrate and look after it, then meditate about it in order for you to have and to gain knowledge and wisdom from it. Narito po nakasulat ang source, ang kabuuang banal na kasulatan. Nandito po ang dapat. Kaya humingi tayo sa ating Panginoon. Kung kulang tayo sa kalaman, hingi natin sa Diyos. Sabi ng James, those who lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Hindi po siya nanunumbat kapag tayo humingi sa Diyos. Kung ang makakasama mo, hingin mo sa Diyos, hindi ka susumbatan ng Diyos. Ibibigay ayon doon sa kalooban ng Diyos. Sundin natin kung anong hinihingi ng ating Diyos. Para sa gayon, pipili ang Diyos ang pipili para sa atin. Ito pa, ang hakbang na dapat ninyong gawin. Kung kayo rin lang naman magtatanong ng dapat ninyong gagawin, huwag kayong magtatanong kung kani-kanino at ang ipapayo sa inyo maaaring ikapahamak ninyo. Piliin ninyo, sangguniin ninyo yung tao na mayroong takot sa Diyos. Tawagan ninyo. Tawagan niyo si pastor 24/7 anytime. Tawagan niyo muna ang Diyos. Ask God to whom you will ask a counsel. At ituturo sa iyo ng Diyos kung ano at sino ang dapat mong hihingan ng payo. Huwag kang humingi ng payo sa mga taga-mundo sapagkat papayuhan ka ng hindi maganda at magsisisi ka sa bandang huli. Anong pwedeng ipayo sa iyo? Yung alam lang nila. Pero kung hihingi ka ng payo doon sa merong takot sa Diyos, anong ipapayo? Salita ng Diyos. Bago sila magsalita, bago sila magbigay ng payo, aalamin mo na ng Diyos at ipapaalala ng Diyos kung anong payo ang kailangan ng lumapit sa inyo. Kaya, paalala, mga kapatid na na kay Kristo, kung kayo ay minong kinakaharap na numang suliran ng problema, choose the right person that you may ask wisdom or counsel. Piliin ninyo. Huwag kayong basta-basta sasangguni kung kanino. Sangguniin ninyo yung merong takot sa ating Panginoong Hesus. At tandaan nyo mabuti, mga kapatid, sa ating Diyos nyo ilatag ang bawat pagpaplano para maging matagumpay ang lahat ng nais ninyo. Lahat nasa Kanya. At yun, nakita natin at meron tayong natutunan sa dalawang tao na nakita natin sa buhay ni David at buhay ni Lot. Naging hindi maganda ang resulta. Uulitin ko po, bago po tayo manalangin. Si Lot, dahil because of the wrong choice, he lost his wife. He committed an incest in the place where he go has been destroyed, which the Sodom and Gomorrah. David, because of his wrong choice, the consequences is, number one, first son of King David, namatay. Bagamat araw-gabi siya nag-ayuno, pero hindi rin siya pinakinggan ng Diyos. Bakit? That is the consequences. Pangalawa, yung anak niyang panganay, si Absalom. Okay? At yung isa pang anak, na panganay din. Pareho panganay. Si Absalom may kapatid na babae, si Tamar. At yung isang anak na panganay, si Amnon. Nagkunyari si Amnon na siya may sakit, nagsilbi yung si Tamar as per the request of Amnon. Ngunit, anong ginawa? Ginawa ng masama. Sa galit ng kapatid sa ama, pinatay. Consequences of what he did. Hindi lang yan. Yung ginawa ni David na sikrito, inilantad ni Absalom. Sa bubong, that is because of the consequences. Ngayon sa inyo at sa atin din naman, ganito rin ang babala at paalala. That is why
the wrong things to do, don't stand to them. Kung alam mo, ulitin ko po, kung alam mo ang gagawin mo ay kasalanan, huwag mo nang gawin. Dahil ang nagsasabi mismo ang salita ng ang nakakaalam ng mabuting gawin at hindi ginawa, siya'y nagkakasala. So be very careful mga kapatid. Kung sa tingin mo, niyaya ka ng kapatid mo kung saan ka pupunta, sabihin mo, that is a wrong choice. Mas mainam na sabihin mo, i-rebuke mo ang kapatid mo kaysa magsisi ang kapatid mo sa bandang huli. It is better to rebuke now than to let him ruin her life or his life. Sabihin mo na ang totoo kaysa mapahamak ang kapatid mo na magiging pananagutan mo rin sa Diyos. Kung hindi makinig sa iyo, hayaan mo. Pero ang sabi ng Diyos, ginagawa kitang bantay. Pag sinabi ko sa isang tao na siya'y mamamatay dahil sa kanyang kasalanan at hindi mo sinabi, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag sinabi mo na siya'y mamamatay dahil sa kanyang kasalanan at hindi nakinig sa iyo, wala kang pananagutan. Kaya mga kapatid na nakay Kristo sa umagang ito, narinig natin na malinaw, choose wisely ang pamagat ng narinig natin. At nakita natin sino yung mga mali na pumili ng kanilang tatahakin at iyon ang nangyari sa buhay nila. So, sa atin din naman, tulad ng sinabi sa banal na kasulatan, ito'y nasulat para maging babala sa darating na panahon at kasama tayo. Maging babala at huwag na natin tutularan pa yung mga maling desisyon, maling pamumuhay, maling pananaw sa pang-araw-araw. Kaya piliin natin ang tamang direksyon. Okay? Panghuli, bago po tayo manalangin. Ang sabi dito, ulitin ko po, na pinakamainam natin gawin. Kung sabi doon sa Proverb 11 verse 30, ang sabi doon, the fruit of the righteous is a tree of life. But he who wins souls is wise. Why we need not to choose the wise decision to bring more souls? Dahil yun daw ang pinakamainam natin dapat gawin. Now let's bow our head and let us pray. Father God, salamat po Diyos sa umagang ito na malinaw po namin narinig ang inyong kapahayagan naman ng aming pipiliin ugad, yung tamang desisyon ugad, tamang pagpili una ng aming pamumuhay, ng aming makakasama, ng aming trabaho na hindi kami malalayo sa inyo. Tama rin, Panginoon, ng aming gagawin. Yamang din lang na amin ang nalaman ng mga taong ito na nasulat sa banal na kasulatan na nagkamali dahil sa kanilang pagkakamali ng maling pagpili na dapat nilang tatahakin. Hayaan niyo, Panginoon, na sa aking mga kapatid na nakikinig sa umagang ito, ang piliin po namin ay ayon sa kalooban niyo, Panginoon. Piliin namin, Ama, kayo ang pumili ng aming makakasama. Kayo rin, O Diyos, ang pumili ng aming mapapangasawa. Kayo rin ang pumili ng trabaho na nilan mo para sa amin. Sapagkat kapag kayo ang pumili, tiyak ang katagumpayan. Salamat po Diyos sa umagang ito. Pagpalain niyo ang bawat isa na nakikinig. To you all the praise and glory of God. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Sige po, sino po ang meron sa inyong